So, ilang beses ko rin siyang pinagdasal sa Lord. Sabi ko kasi medyo exotic yung pagkain natin ngayon. Ano? Medyo, exotic. Medyo, hindi ko alam kung ano, kaya sabi ko, Lord, ano ba, ito ba talaga? Kasi ang alam ko, pagka pinagpipray ko na minsan binabago niya. Kahit malapit na binabago niya yung topic. Nababago yung topic. Actually, last week pa sana yan, pero binago niya yung topic. Naging bread of life. Pero ngayon, ito na, tuloy na talaga. Sino nakakaalam sa inyo ng Epstein Files? Epstein Files. Oh. Okay. So, pwede mo bang ipaliwanag sa amin kung ano yung pagkakaunawan ninyo sa Epstein Files? Ano yung Epstein Files? May nakita po ako doon na yung hinahay po nilang pagkain is mga Karne ng tao. tao. Okay? So, sino si Epstein Files? Sino si Epstein? Si Epstein, sino yon? Jeffrey Epstein. Yon, si Jeffrey Epstein. Yung nag-leak yung files niya, kasi yung mga nawawala palang mga bata, kinakain pala nila. Ito yung mga mayayaman sa ibang bansa na nangunguha ng mga bata. At meron pa sila doon ng mga bata na mga 9 years old lang, pang mga bata na nire-rape nila. Tapos, pinagbubuntis, tapos yung anak noon, kinakain. Okay? So, para sa kalaman ng bawat isa, Jeffrey Epstein pala, sa aking pagre-research, ang mga magulang niya pala ay Jewish. So, parang kung sa Bible kasi, ang mga Jewish is yung mga Israelita. Nagigets niyo yun? So, sa ating pag-uusapan ngayon, napagtanto ko na ang cannibalism pala ay hindi lang sa panahon ngayon na nangyayari. Noong unang panahon pala, ang mga Israelita ay naging cannibalism din. Umabot din pala sa point na kumakain sila ng tao. So this time ko lang na, kumbaga sa church kasi hindi ko masyadong, wala pang wala pang nagpipreach. So sa aking pagbabalik-balik sa church, never ko pang narinig na pinag-preach yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, exotic na pagkain. Kumbaga parang masyadong malalim. Okay? Okay, mag-seat belt na kayo. Kay baka kayo ay lilipad. Put on your seat belt. Dahil grabe yung ating magiging pag-uusapan ngayon. Bawal ang aantok-antok ngayon. Baka mamaya makain ka na. Bawal ang aantok-antok ngayon. Kailangan bawat detalye ililista nyo para may alam kayo. Biruin mo yan, sa tinagal-tagal ko na nag-church, walang nag-preach ng ganito. Ibig sabihin kasi iyan ay masyadong malalim. So sabi ko nga, Lord, medyo bata-bata pa yung mga estudyante mo. Paano kaya yun? Maluluno kaya nila? Siguro dahil inalaw ni Lord, ibig sabihin, malalalim na rin kayo mag-isip. Okay? Dahil naumpisahan na, napanood din ng lahat ang Epstein Files kahit mga bata. Naintindihan na nila na yung mga batang nawawala ay kinukuha pala ng mga ito at dinadala doon sa lugar na yun na ng mayayaman at kinakain nila. Biruin mo yun? Mabuti pa pala yung mga mahihirap at walang makain. Kahit pa paano, hindi kumakain ng tao. Mas mahirap pa sila sa mga mahihirap kasi sila, wala na talaga silang makain sa sobrang dami nilang pera. Pati ba naman tao, nagawa na nilang kainin? Nasiraan na talaga ng ulo. So ngayon, dito natin malalaman kung bakit nangyari itong mga ganitong bagay. Ano nga ba ang pumasok sa isip ng tao kung bakit nagagawa nilang kumain ng tao? So, ating alamin sa Bible. Ayan, ating alamin sa Bible kung ano nga ba ang nagiging sanhi kung bakit umaabot ang tao sa ganitong bagay na kumakain sila ng tao. Okay?
So bago tayo dumako sa point kung bakit umabot sila sa ganitong bagay, umpisahan natin sa simula. So ano nga ba yung simula ng mga Israelita? Di ba ang mga Israelita ng unang panahon, na ninuno natin yun, alipin sila ng Ehipto. Sino nakapanood? Alipin sila ng Ehipto. So ang ginawa ng Panginoon is, tinakas sila, pinalaya sila ng Panginoon sa pangalipin ng mga mga Ehipto. Pinalaya sila doon. So sa kanilang paglalakbay sa disyerto, nangako ang Panginoon na dadalhin sila sa lupang pangako. At ang Panginoon mismo ang nagkasama nila sa paglalakbay. Si Moises ang nangunguna sa kanila. So ang Panginoon ay nagsasalita sa pamamagitan ni Moises. So mayroon covenant ang Panginoon sa mga Israelita. Mayroon siyang pangako sa mga Israelita. Sabi dito, ano ba yung pangako niya? Ayan ang pangako ng Panginoon. God's covenant, God promised to make Israel a holy nation and treasured possession in exchange for their obedience to His laws, and including the 10 Commandments. So ang nakasulat doon, ang batas ng Diyos is no to idolatry. No to idolatry. Walang gagawa walang sasamba sa ibang Diyos. Walang gagawa ng mga Diyos. Walang gagawa niyan. No to idolatry. So basahin natin sa Bible kung ano nga ba yung kautusan ng Panginoon na yon na nakapaloob sa 10 Commandments. Okay? So basahin natin Exodus chapter 20 verse 1 to 5. Pwedeng kayo ang bagbasa. Okay? Basahin natin. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos na naglabas sa iyo sa Ehipto at nagpalaya sa iyo mula sa pagkaalipin. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit. So huwag kang gagawa ng imahe ng anumang nasa langit, nilalang na nasa langit, nasa lupa, or nasa tubig upang sambahin. Okay? Huwag mo silang yuyukuran, o ang pagyukod pala ay pagsamba. Kung i-research natin, yung pagyukod, tayo naman, niluluhuran pa natin. Punasan pa natin yung mga ribulto. Talagang sinasamba-samba natin, niluluhuran pa natin, nililibot pa natin, minamahal natin. Pero ayaw na ayaw pala yan ng Diyos. Sabi dito, huwag mo silang yuyukuran, ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughoing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa 3 at 4 na salinlahi. Guriun mo yan, kaapu-apuhan mo na. Ikaw ang nagkasala, ang mga anak mo ang magbabayad. Kaya magtataka ka, bakit ganito yung kamalasan sa pamilya? Bakit? Sunod-sunod yung mga kamalasan. Di ba magtataka ka, bakit ganun? Parang namana na yata, no, nagsabog ng mga kamalasan, parang inani na yata ng buong pamilya. Minsan, di ba, ganun? O, di ba, wala na halos ang pagpapala ng Panginoon. Kasi pala, yung mga ninuno natin na sumamba sa ribulto, pati tayo na walang kinalaman, ay damay. Okay? Siyempre, bakit tayo madadamay? Kasi siyempre, kung ano yung kinamulatan natin, yun din ang gagawin natin. Kaya tayo ay nadamay. Amen? So, pasalamat na lang tayo sa Panginoon na binigyan niya tayo ng pagkakataon na malaman natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. Diba? The truth will set you free. Okay? Magpapalaya sa iyo sa kaakibat na sumpa. Sumpa yan ng Diyos. Sumpa ng Diyos. Ayun. So ang batas ng Diyos is no to idolatry. Kahit mukha pa yan ni Jesus, yung mga Nazareno, kasi hindi naman yan ang mukha ng Panginoon. Amen? Hindi naman yan ang mukha ng Panginoon. Yan, kahit anong ribulto pa upang yukuran o dasalan. Meaning to say,
Diyos-Diyosan. Kasi nga, kaya nga sinabing Diyos-Diyosan is peke. Di ba? Ang Diyos ay katotohanan. Sa Kanya'y walang kasinungalingan. So, ang Diyos, ang gusto niya ay totoo. Kung tayo ba kakain ng tinapay-tinapayan, ano kaya ang ating mararamdaman? O, di ba? Ayaw din natin ng peke. Gusto natin yung totoo, tinapay. Okay? Kung bigyan ka ng tinapay-tinapayan, kakainin mo kaya yon? Plastic yon. Diba? Kasi tinapay-tinapayan eh. Diyos-Diyosan. Ayaw ng Panginoon yun. Kasi nga peke. Ang gusto niya, sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Kasi siya ay Espiritu. Siya ay Espiritu. So, meron daw blessing, sabi ng Panginoon, meron akong blessing sa inyo kung kayo ay susunod. So, tunghayan natin kung ano itong blessing na ito. Ayan, blessings in obedience. Ayan, sabi dito sa Deuteronomio 28, verse 11 to 12, pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay. Pagdating ninyo sa lupang ibibigay niya sa inyo, ito yung lupang pangako na kanilang pupuntahan, the promised land. Sabi ng Diyos, pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay pagdating ninyo sa lupang ibibigay niya sa inyo. Pararamihin niya ang inyong mga anak at mga hayop at pasasaganain ang ani ng inyong bukirin. Bubuksan niya ang langit upang ibuhos sa inyo ang ulan sa kapanahunan. Pagpapalain nga niya kayo sa lahat ng inyong gagawin dahil dito hindi kayo mangungutang. O, diba? Hindi pala kalooban ng Diyos na mangutang tayo. Ay, hindi talaga kalooban ng Diyos yan. Kalooban niya ng ating pagsuway sa Panginoon. Nang dahil sa ating pagsuway sa Panginoon, kaya tayo ngayon ay nangungutang. Kasi ang kalooban ng Panginoon is biyaya, grasya, pagpapala. Yun ang kalooban ng Panginoon. Sabi dito, hindi kayo mangungutang. Sa halip kayo pa ang magpapautang sa ibang bansa. O ano nangyari sa Pilipinas? Wala nang ginawa. Quadrillion na yung umutang. Diba? Kasi ang dami-daming mga ribulto at imahin sa Pilipinas. Sobrang daming idolatry sa Pilipinas. Amen ba? So, isa na tayo doon sa mga naloko ni Satanas. Okay? So, ipagpasalamat natin na nalaman natin ang katotohanan. Ayun. So, ano naman daw ang kaakibat na sumpa kapag hindi natin sinunod ang utos ng Diyos? Mayroon pala siyang kaakibat na sumpa. Okay? Nasabi nga niya, sinisingil ko ang kasalanan ng mga magulang sa kanilang mga anak. Sa ikatlo at hanggang sa ikatlo at apat na salinlay. Pang-apat mo ng apo. Diba? Dala-dala pa rin yung sumpa. Oh. May sumpa pala ito. May sumpa pala ang Panginoon kapag hindi natin siya sinunod. Ano yung sumpa na yun? Basahin natin sa Bible. Curse and disobedience. Deuteronomio 28, verse 45. Kapag hindi kayo nakinig sa Diyos ninyong si Yahweh at hindi sumunod sa kanyang mga utos at mga tuntuning ibinigay sa inyo, magaganap sa inyo ang lahat ng mga sumpang ito hanggang kayo'y lubusang mapuksa. So ano daw yung sumpa na yun na magaganap? Ayan. Sabi sa verse 54 to 57, magiging maramot pati ang pinakamabait na tao, hindi niya bibigyan ng pagkain pati kanyang kapatid, asawa o nalalabi niyang anak. Sino man sa kanila ay hindi niya bibigyan ng kinakain niyang karne ng kanyang anak. Gets nyo? Kaya pala umabot sa cannibalism ang mga tao dahil sa kanilang kasalanan. Dahil hindi nila sinunod ang utos ng Panginoon na huwag gumawa ng mga ribulto. Huwag gumawa ng mga imahen, ng mga idolatry, ng mga peking Diyos. Okay? Ano pa yung sumunod? Sabi dito, sino man sa kanila hindi niya bibigyan ng kinakain niyang karne ng kanyang anak na sa takot na mawalan siya ng makakain. Ganyan ang aabutin ninyo sa panahon ng pagkubkob sa inyo ng inyong mga kaaway. Ibig sabihin sa panahon ng gera. So nauna na pala na sinabi ng Diyos, kapag hindi kayo sumunod, aabot sa inyo ang gera at ang gutom at kakainin ninyo pati ang sarili ninyong anak.
O gets? Nagigets ba ng bawat isa? Nakakasunod ba? Ayun, sabi sa verse 56, maging ang pinakamabait at pinakamasilang babae sa Israel na dati hindi tumutuntong sa lupa ay magiging maramot pati sa asawa at mga anak niya. Maging ang kasisilang na sanggol at mga anak na kanyang isinilang ay ipagdadamot niya. Lihim niya itong kakainin at pagkaubos ay ang sanggol ang isusunod niya. Ganyan nga ang abutin ninyo sa panahon ng pagsalakay sa inyo ng inyong mga kaaway. Grabe, di ba? Yan ay pauna ng Panginoon, kundi babala. Di ba? Halimbawa, pag may anak ka, ikaw, kapag hindi ka sumunod sa akin, ganyan ang aabutin mo. Maniwala ka sa akin, pag hindi ka sumunod, aabutin mo yan. Di ba ganyan tayo minsan ng mga magulang? Kasi hindi matigas ang ulo ng mga anak natin. So, ganyan ang sinabi ng Panginoon. Ganyan ang aabutin ninyo kapag hindi ninyo sinunod ang aking utos. Number 1 na utos niya, huwag kang gagawa ng ibang Diyos. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos. No to idolatry. No to idolatry. Pero ang ginawa ng mga tao, puro idolatry. So, tingnan natin sa Bible, kung talaga bang nangyari sa mga Israelita ang sumpa ng Panginoon. O, tingnan natin. Basahin natin sa Bible ang mga nangyari sa Israelita dahil sa kanilang pagsuway sa Panginoon. Ayan, 2 Kings chapter 6, verse 24 to 30. Ako na lang magbabasa kasi mahaba. Hindi nagtagal, tinipo ni Ben-Hadad, hari ng Syria, ang kanyang buong hukbo at kinubkob ang Samaria. Ito yung lugar ng mga Israelita. Okay? Dahil dito, nagkaroon ng tagutom sa Samaria. So dahil sa gera, nagkaroon ng tagutom. Diba? Tayo dito, naapektuhan din ng gera. Tumataas ang mga bilihin. Tumataas ang mga bilihin. So, ang isang ulo ng asno ay nagkakahalaga ng 80 pirasong pilak at 5 pirasong pilak naman ang kalahating litro ng dumi ng kalapati. Biruin mo yan. Pati ipot, kinakain na nila. Yung ulo ng asno na never naman nilang kinakain na rin nila. Ang mahal-mahal pa, pati ipot ng kalapati, ang mahal-mahal din. Biruin mo yan. So, ibig sabihin, sobrang tindi ng inabot nilang taggutom dahil sa tindi ng gera. Siyempre nga naman, kapag may gera, tingnan mo, apektado ang lahat. Walang maghahatid ng mga gasolina, walang maghahatid ng mga produkto, kahit may pera ka, kung wala kang mabibili, anong kakainin mo? So, ganyan ang sinabit nila. Kahit na may pera sila, kung wala silang mabibili, umabot sa point na pati ipot ng kalapate ay kinakain na nila at mahal pa ang presyo. Okay? So sumunod na verse. Minsan naglalakad ang hari ng Israel sa ibabaw ng pader ng lungsod. Tinawag siya ng isang babae. Sabi ng babae, mahal na hari, tulungan po ninyo ako. Sabi ng babae. Sinabi niya, kung hindi ka tutulungan ni Yahweh, paano nga kita matutulungan? Wala naman akong trigo o katas ng ubas. So, sabi ng dalawang babae, mahal na hari, tulungan niyo kami. Sabi niya. Sabi naman ng hari, paano ko kayo matutulungan? Isa rin akong walang makakain. Wala rin akong maitutulong sa inyo. Malibang tulungan kayo ni Yahweh. O, di ba, ang pag-asa na lang nila ay ang Diyos. Kasi wala talaga siyang maibibigay na tulong doon sa dalawang babae. Ano naman ang sumunod? Sabi niya, ano ba ang problema mo? Tanong sa kanya ng hari, sumagot ang babae. Napag-usapan po namin ng babaeng ito na iluto namin ang aking anak para may makain kami ngayon. Bukas naman ang anak naman niya ang kakainin namin. Grabe, di ba? Ngayon, kaya naman po inuluto namin ang aking anak at kinain. Nang hingin ko na po ang kanyang anak para iluto, itinago po niya at ayaw niyang ibigay. O di ba? Nang marinig ito, pinunit ng hari ang kanyang damit, nakita ng mga taong malapit sa pader na nakasuot pala siya ng damit na sako. Nasa nakapailalim sa kanyang kasuotan bilang tanda ng matinding kalungkutan. O di ba? Grabe ang sinapit nila. Umabot na sa point na yung mga anak nila ang kinakain nila.
Nakakatakot, ano? Kapag ka pala, iniwan ka ng presensya ng Panginoon, pati anak mo magagawa mong kainin. Kaya minsan iisipin natin, nagmamalaki ka, nakakatulong ka sa kapwa, oy, kinahabagan ka lang ng Diyos. Ang Diyos mismo ang bibigay sa'yo ng lakas ng loob na makagawa ka ng mabuti. Kasi tingnan mo yan, dyan natin makikita na ang tao, kung wala ang presensya ng Diyos, hindi siya makakagawa ng mabuti. Iniwan na sila ng Diyos dyan eh. Iniwan na sila ng banal na Espiritu. Diba? Isipin mo, iniwan na sila dyan ng banal na Espiritu. Kapag iniwan ka na ng banal na Espiritu, hindi mo na makikita ang iyong mali. Kaya yan ang nakakatakot. Parati mo na lang maiisip na tama ang iyong ginagawa. Kahit na nga kumakain ka na ng sarili mong anak. Diba? Hindi ko akalain na inabot yan ng mga Israelita. Na umabot sila sa point na kinakain nila ang sarili-sarili nilang mga supling. Yan ang resulta ng sumpa ng Panginoon dahil hindi sila sumunod. Alam mo kung ano ang pinaggagawa nila? Ang tindi ng mga pinaggagawa nilang pagsuway sa Panginoon. Kaya't inabot nila ang ganyang bagay. Tutunghayan natin kung ano ang mga inabot nila, ang mga ginawa nila, kung bakit umabot sila sa ganyan. So, di ba yung dahilan kung bakit pinahintulutan ni Yahweh na umabot sila sa ganitong karimari-marim na kalagayan, ay so balikan natin ang covenant ng Diyos sa kanila. Ayaw ng Diyos na gumawa tayo ng imahen at mga rebulto upang maging Diyos natin. Ayaw niya yun. Kasi nga, alam mong bakit? Pinapasukan niya ng masamang espiritu nang hindi mo namamalayan. Bakit ganito na yung ugali ng mga anak ko? Bakit pati yung ugali ko, ba't gano'n na? Kasi nga, meron kanyan sa bahay mo. Ayaw ng Panginoon yan kasi nga, ayaw niya ng Diyos. Kahit na ang simple sa ating paningin, pero it's a big matter sa Panginoon. Sumunod na lang tayo. Diba? Kaso ang nangyari, mga tayo naging mga devoto na sa kapirasong kahoy na hindi naman yun makakapagligtas sa atin. Kung babasahin pa natin ang Bible, makikita natin doon, marami pang mga verses doon na nagsasalita ang Panginoon kung gaano siya kagalit na galit doon sa mga gumagawa ng mga rebulto. Okay? So sa susunod na yung iba nakaalam na dahil pinasa ko na sa inyo kung anong Bible version na dinidetalye talaga ng Panginoon na huwag tayong gagawa ng rebulto dahil yung kahoy na yan na ginamit natin sa panggatong ay siya rin naman nating dadasalan. Ayaw ng Diyos yun dahil insulto daw yun sa Kanya. Kaya ganyan ang inabot nila. Iniwan sila ng banal na espiritu. Okay? So kapag ang tao pala iniwan na ng banal na espiritu, nasisiraan na ng ulo. Yun yung nagagawa na natin yung mga karimari-marim na bagay. Na kahit hindi naman natin talaga dapat gawin, ay nagagawa na natin dahil wala na ang banal na espiritu. Iniwan na ng banal na espiritu. Di ba kahit kung may banal na espiritu ka pa, magtitiis ka hanggang mamatay ka, wag lang yung mga anak mo ang magutuman. Kung mayroong pang banal na espiritu, maiisip mo yung kapakanan ng mga anak mo, hindi yung ikaw pa mismo ang kakain doon sa anak mo. Ibig sabihin kasi niyan, wala na ang presensya ng Diyos sa kanila. Malabo na at madilim na ang kanilang pag-iisip. So ano pa nga ba ang ginawa ng mga Israelita? Hindi pa nga nakakababa si Moises sa bundok Sinai, gumawa na ng mga tao ng Diyos-Diyosan, niluhuran nila ito at hinandugan pa at nagpiesta pa sila. Ano ba yung mga piyesta ngayon na naaano natin? Piyesta ng ano? Mga anong piyesta ba? O yan, ang dami mga piyesta. O, di ba? Galit na galit ang Diyos dyan. Ano pa yung iba pang mga piyesta ng mga santo-santo? Mga Diyos-Diyosan. Yan ang kinagagalit ng Panginoon. Ayan, sabi dito, nagpiesta sila, nag-inuman sila, at nang malasing, gumawa na sila ng kahalayan.
Di ba? Kapag ka nalasing na, gumawa na sila ng mga kahalayan, kahit hindi naman nila asawa, pinag-aano na nila. Nakipagsipingan na sila doon. Nagkalunyaan na sila. Dahil nga, may dala nga ang paggawa ng rebulto, may dala nga yan na masamang espiritu. Iyon, masamang espiritu na hindi mo namamalayan, pumapasok na yun sa utak mo. Ayun, nagalit si Yahweh at sinabi niya kay Moises, papatayin ko na silang lahat. Di ba yung nagalit talaga si Yahweh? Talagang sinabi niya sa Bible, papatayin na niyang lahat yung mga Israelita. Alam mo kung anong ginawa ni Moises? Nagmakaawa siya ng nagmakaawa sa Panginoon. Sabi niya, bumaba ka na roon at nakikita ko ang mga ginagawa ng mga tao. Sabi niya, gumawa na sila ng imahe ng rebulto upang sambahin. At doon na sila nagpipiesta, nagsasayawan at nagkakalunyaan na sila dahil nagpapipiesta. Siyempre, piesta lasingan Ano ba ang idudulot ng lasingan kung hindi ganyang bagay? Karumal-dumal ang magiging resulta kapag ang tao ay naglalasingan. Kaya nga walang papasok sa langit na manglalasing. Nakasulat din yan. Na walang papasok sa langit na mga manginginom. Wala. Kasali yan sa mga hindi papasok sa langit. Yung mga manginginom. Ayan, sabi ng Diyos. Tapos, ang Bluetooth mode. magpakaawa siya. Sabi niya, Panginoon, maawa ka. Sabi niya, bigyan mo pa sila ng isa pang pagkakataon. Ano na lang ang sasabihin ng mga Ehipsyo? Niligtas-ligtas mo pa sila. Hinati-hati mo pa yung dagat para sa kanila. Tapos pagdating sa disyerto, papatayin mo lang sila. Kasi pagka nagalit na ang Diyos, kaya nga ang kailangan ng Diyos, yung tao na mga mananalanginin para mapipigilan yung galit niya. Kung babasahin nyo sa ibang verses, mababasa mo doon na gusto ng Panginoon na mayroon mga tao na mga intercessor. Ano yung intercessor? Yung mga tao na mahilig manalangin. Kasi ang Diyos, pag bigla siyang nagalit, papatay at papatay talaga siya at walang makakapigil sa Kanya. Tanging ang makakapigil lamang sa Kanya ay ang pusong punong-puno ng pagpapakumbaba. So dahil kay Moises, napigilan ang Panginoon. Isang dikdik niya lang dun. Radas yun. Lahat yun patay. Lahat yun malilibing sa lupa. Mabibiyak ang lupa. Malilibing yung lahat. So, syempre dahil hindi pa nakikita ni Moises yung ginagawa ng mga tao, nagpakaawa siya. Sabi niya, bigyan mo pa sila ng pagkakataon. Nung bumaba naman si Moises at mismong nakita ng mga mata niya, nag-amoy naman siya sa galit. O di siya naman ang nagalit. Alam mo, nung nagalit siya, itinapon niya doon yung tipak ng bato, yung may nakasulat na 10 Commandments, nakabiriyak yung bundok. Nakabiriyak yung bundok. Tapos alam mong ginawa ni Moises, pinapatay niya. Pinapatay niya yung mga nagsamba doon. So 3,000 that time ang namatay. Tapos alam mo kung anong ginawa man niya? Pinatunaw niya kasi ginto yun gintong rebulto yung pinagawa nila na mukhang buya. Mukhang buya. Parang kambing. Pinagsama-sama yun ng mga ginto ng mga tao. Alam mo kung yung ginawa ni Moises? Pinatunaw niya yon at isa-isa niya pinainom sa kanila. Diba? Pinainom sa kanila yung kinunaw na ginto. Nangamaratay nga, Nay. Nangamaratay nga sila. Ayan. Tapos, alam mo, dahil nga, siyempre, grabe yung ni Moises. Sabi niya, grabe yung ginawa ninyo. Sabi niya sa mga tao. Pagkatapos kayong iligtas ni Yahweh, ganyan pa ang ipinagpalit ninyo. Ganyan pa ang ginawa ninyo. Anong pumasok sa inyong isip? Na yun na nga ang kinagagalit ng Panginoon. Bakit nyo pa yung ginawa? Siyempre, 3,000 na yung napatay ng mga tao. Ang ginawa ni Moises, bumalik siya doon sa bundok. Sabi niya, magdadasal daw siya sa Panginoon, baka sakaling maawa ang Diyos at patawarin sila sa kanilang kasalanan. Alam mo kung anong sagot ni Yahweh? Ayan ang sagot ni Yahweh. Ayan ang sagot ni Yahweh. Exodus 32 verse 33. Kung sino ang nagkasala sa akin, ay siya kong buburahin sa aking aklat.
Amen? Ibig sabihin, mabubuhay ka nga, pero burado ka na sa aklat ng buhay. Ano ibig sabihin nun? Di ba kapag hindi ka masumpungan ng pangalan mo sa aklat ng buhay, pag namatay ka at yung pangalan mo ay wala sa aklat ng buhay, isa lang ang ibig sabihin yun, present ka sa impyerno. Kapag absent ang pangalan mo sa aklat ng buhay, ibig sabihin, present ang pangalan mo sa impyerno. So, nagigets nyo yun? Ibig sabihin, hindi talaga napawi ang galit ni Yahweh. Dahil sa ginawa nilang mga karimari-marim na pagsamba sa Diyos-Diyosan. So, grabe talaga ang galit niya sa bagay na iyan. Okay? So, nakakasunod po ba ang bawat isa? Nakakasunod ang bawat isa? Nakakasunod? Okay. Purihin ng Diyos. Ayun. So, pumapasok pala yung immoralidad. Nung gumawa sila ng mga rebulto, pumasok yung immoralidad. So, naalala ninyo na nag-party sila, nag-fiesta sila, sabay nagkalunyaan sila. So, pumasok yung immoralidad. Ayun. So, next. Basahin natin kung anong ginawa nila. Worshipping idols, side effects. Yung side effect kapag ka nag-worship ka sa mga rebulto. Ayan, side effect. 1 Kings chapter 14 verse 23 to 24. Nagtayo sila ng mga sambahan, mga haliging bato at mga larawan ni Asherah. Diyos-Diyosan yan, may pangalan pa yung Diyos-Diyosan nila. Sa ibabaw ng bawat burol at sa ilalim ng bawat mayabong na punong kahoy. Ang masama pa nito, may mga lalaki at babaeng nagbibenta ng panandaliang aliw sa templo bilang pagsamba. Biruin mo yan kung grabe yung mga pinaggagawa nila. Pati sa simbahan, doon pa sila nagpagawa ng mga kalunyaan. Alam naman na ninyo siguro yun, hindi na kailangan banggitin pa. Kung gaano sila ka-immoralidad. Dahil nga, nalilimlima na yung utak niyan. Napapasokan na yung utak mo ng masamang espiritu. Kaya ka nakakagawa ng ganyan. Ayan, ginawa ng mga taga-Huda ang mga kasuklam-suklam na gawain ng mga bansang pinalayas ni Yahweh mula sa lupain nung pumasok doon ang mga Israelita. Di ba mayroong promised land? So naalala nyo, may lupang pangako na pagdadalhan ang Panginoon sa kanila. Nasabi niya, pagpasok nyo doon sa promised land, sa lupang pangako, ay huwag kayong gagawa ng mga rebulto. Kasi pala, doon sa lupang pangako na yun, mayroon na doong mga nakatira. So nagigets nyo? May mga dati na doon na nakatira na ang ginagawa ay puro kasamaan. Ganyan, gumagawa ng mga kabaluktutan. Sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at nagkakalunyaan. Sabi niya, huwag niyong gagawin yung ginagawa nila. Huwag niyong gagawin yung ginagawa nila. So, yun ang bili ng Panginoon. Ayun. Pagdating nila sa lupang pangako, nag-iba ang kanilang mga ugali. So, di ba nakarating na sila doon sa lupang pangako? Nakapasok na sila. At si Moises, hindi nakapasok. Di ba hindi nakapasok si Moises? Di ba sinabi ko yun sa inyo? Hindi nakapasok si Moises. Okay? So, ang mga tao lang ang nakapasok doon sa lupang ipinangako ng Panginoon. So, sabi ng Panginoon, huwag nilang gagayahin yung mga ugali ng mga taong nakatira doon. Kasi yung mga ugali ng mga nakatira doon, yun nga, sumasamba sa Diyos-Diyosan, at yun na nagkakalunyaan, nagbibenta ng aliw. Basta, masasama yung ginagawa ng mga taga roon. So, ang ginawa nila, naging ugali nila yun. Okay? So, naging ugali nila yun. Pagdating nila doon sa lupang pangako, yung mga ugali ng mga taong nakatira doon, na pinalayas ng Panginoon, pinapatay ng Panginoon yun eh. Yung mga nakatira doon sa Promised Land, pinapatay ng Panginoon yun. Kaya nga, gera ng naggera. Pero ang nananalo ay ang Israel. Ayun. Para makapasok sila doon sa lupang pangako na yun.
So nung nakapasok na sila doon sa lupang pangako, kabilin-bilinan ng Panginoon, huwag ninyong gagayahin yung ugali nila. Kaso ang ginawa nila, ginaya nila yung ugali nila. Bakit ginaya nila yung ugali nila? Ito lang ang isang ano ko lang sa inyo ha. Kapag lumilipat kayo ng bahay, dapat nyo munang i-pray over ang bahay bago kayo tumira. Kasi ang espiritu ng kung sino man ang naunang gumamit sa inyo, naiiwan yan. Yun ang nangyari sa mga Israelita. Kaya nila naging ugali yung mga ugali ng mga dating nakatira doon dahil nahawaan sila ng mga spirit na nandoon. So nagigets nyo? Halimbawa, bumili ka ng gamit na second hand. Kagaya noon, nagbili kami ng motor. Yung may-ari ng motor, parati na lang na-disgrasya. Naalala mo yun, ay? Parati na sa nag-disgrasya, kaya bininta niya. So, binili naman namin kasi gusto na yung magkamotor. So, ilang beses pa lang gumagamit si Nuno, mayak-maya naman na-disgrasya. Nagkakiriwaw na yung kamay niya. Kahit hindi naman siya nagdadrive, nandun lang siya sa may gilid, binabarangga siya. Tapos ko, ano pa naman itong motor na ito? Ibenta na rin natin to. O, diba? Kasi nga, mayroon yan daladalang espiritu. Kung ano yung tinataglay na espiritu nung unang gumamit, maaaring ma-adapt mo yun. So, nagigets nyo? Kaya dapat laging may prayer, laging may panalangin, ipalinis sa banal na dugo ni Kristo bago nyo gamitin. Katulad na lang mga ukay-ukay. Ang hilig natin bumili ng mga ukay-ukay, hindi natin alam kung sino nang gumamit niyan. O, diba? Nilabhan nga, pero hindi naman yun doon matatanggal. Kailangan natin maging aware sa mga bagay-bagay na ating ginagamit. Kung sino ang unang gumamit, kung sino yung mga umano noon, dapat lagi nating ipapalinis sa Panginoon, sa banal na dugo ni Kristo, upang hindi ka doon mahawa sa taglay na espiritu noon. Minsan magtataka ka, bakit kaya ako dati hindi naman ako maninervyosin? Bakit kaya maninervyosin na ako ngayon? Kasi nag-ukay-ukay ka. Yung may-ari niya nervyoso. Kaya, yan ang nangyari sa mga Israelita. Na-adapt nila nang hindi nila namamalayan kasi yung mga nakapasok dyan, yun yung mga napili na talaga, mga piling-pili na talaga na hindi naparusahan ng Panginoon, mga matitino. Kaso pagdating doon, saka naman naging baliw, saka naman sila naging di ba sa akin, nagtaka ang Panginoon, bakit gano'n na ang naging kanilang pag-uugali? So, ibig sabihin nito, maging aware tayo, maging maingat tayo sa mga bagay na ating ginagamit. So, ito ipabala sa atin na bawat bagay na ating gagamitin, maglilipat tayo ng bahay, ipa-blessing natin, pa-pray over natin yan, palinis natin sa panalangin in the name of Jesus. Okay? So, nagigets nyo ba yon? Kasi, yung taglay na espiritu doon, maaaring ma-adapt natin yon. Ano pa daw yung mga bagay na sumagi sa isip na pumunta sa isip ng mga Israelita? Kasi nga, nagsamba na sila sa rebulto, kaya papasok na yan ang sunod-sunod yung mga bagay na karumal-dumal. O, diba? Nung sumamba sila sa rebulto, pumasok yung immoralidad, yung kalaswaan. Sumunod naman, mas matindi pa yung ginawa nila dahil nawala na sila sa sarili nilang ulirat. O, ito sumunod na ginawa nila. Ayan, yung promised land, ito lang, ipapakita ko lang muna sa inyo. Ito pala yung promised land, ang pangalan niyan ay Kanaan sa Bible. Pero, sa lugar nito, sa panahon ngayon, it is located today in Israel, Palestine, Lebanon, Jordan, Syria, West Bank, Gaza. Yan yung promised land. Sabi ko, nasaan kaya yung lupang pangako na yun sa panahon ngayon? Ito na pala yun. Sabi ko, nasaan kaya yung promised land na sinasabi sa Bible na lupang pangako na ang tawag nila ay Kanaan. Sa Bible kasi Kanaan Canaan sa English, Kanaan. Yung pala, sa panahon ngayon, ito na siya. Israel, Palestine, Lebanon,
Jordan, Syria, West Bank, at saka Gaza. Pero sila-sila lang din ang nag-aaway-away ngayon. Nakita mo? Sila-sila lang din ang naglalaban-laban ngayon. Nandyan sila sa lupang pangako. Wala nga tayo dyan, labas na nga tayo dyan. Mga hintil kasi tayo eh. Tayo yung tinatawag na mga hintil. Okay? So, ano daw yung sinunod nila? Sunod nilang ginawa. Ayan ang sunod nilang ginawa. Dahil nagdilim na yung mga utak nila sa kasasamba nila sa Diyos-Diyosan nila. Ayan, they burned their children as an offering to the fake God. Sinunog nila yung mga anak nila para i-offer doon sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Oh, wala na silang may offer na pera. Anong in-offer nila? Mga anak nila sinunog. Grabe. Kung babasahin mo nga yan sa ibang verse, sabi ng Panginoon, never na sumaki sa utak ko na kahit na nga siya ay Diyos, nasusunugin nila ang kanilang mga anak para i-offer doon sa peking Diyos-Diyosan na yun. Sabi niya kung tutusin, sabi ko nga ang Diyos pala, minsan hindi rin pala niya naiisip yun na gagawin mo. Kahit na nga siya all-knowing God. Ang Diyos na yung all-knowing God, pero hindi niya pa yun, din niya daw, sabi doon sa verse na yun, ni sa hinagap sa isip niya, hindi sumagi, nasusunugin nila yung mga anak nila. Yan ang nangyayari kapag iniwan ka na ng banal na Espiritu ng Panginoon. Siluso nga, kasi ang Panginoon, siluso nga yan. Kaya kung may iba ka dyan na Diyos-Diyosan, sa puso mo, sa isip mo, sa ano mo, hindi lang kasi ribulto nagtatapos ang Diyos-Diyosan eh. Yung sinasabing idolatry na yan, physically, yan yung mga ribulto at imahin. Pero spiritually, may Diyos-Diyosan din tayo. Alam mo yung Diyos-Diyosan natin? Pag sinusunod natin yung ating sarili, bukod sa Panginoon. Sinong inuuna mo? Yun ang Diyos-Diyosan mo. Halimbawa, inuuna mo sa halip na sumamba ka sa Panginoon, inuuna mo yung mga trabaho mo sa bahay, yun ang Diyos mo. Halimbawa, gusto mo magsimba, hindi ka pinayagan, tapos hindi ka rin nagsimba, yun ang Diyos mo. Hinihintay ng Panginoon na unahin natin siya, na siya ay dapat nating ipaglaban. Tumayo tayo para sa Kanya. So, spiritually speaking, hindi lang nagtatapos sa physical na Diyos-Diyosan ng mga imahen, rebulto, ang idolatry. Malawak ito. Ang idolatry, pwede rin naman na inuuna mo yung pera kaysa sa Panginoon. O, wala akong time. Kailangan ko magnegosyo, kailangan ko mag-business. O, hindi ako magsisimba, sabi ni May, kasi kailangan ko mag-business. Sorry, joke lang. Yun ang Diyos natin. Ano man na bagay na inuuna natin kaysa sa Panginoon, yun ang ating Diyos-Diyosan. So, ang ibig sabihin ng idolatry, mas malawak siya. Hindi lang nagtatapos sa physical na idolatry. Kasi yan ang physical na idolatry, yung pagsamba sa mga ginawang gintong kahoy, mga kahoy-kahoy, mga ribulto, mga imahin, yan yung physical na Diyos-Diyosan. Pero spiritual na Diyos-Diyosan, yun yung mga inuuna natin yung ating, kagaya nitong dalawa, minsan hindi magdi-devotion, kasi maglalaro sila, yun ang Diyos-Diyosan nila. Okay? May mga kanya-kanya tayong Diyos-Diyosan. Akala ninyo, hindi ninyo alam na katulad din tayo nila na makasalanan? Lahat tayo ay nagkakasala araw-araw. Kasi inuuna natin yung mga bagay na mas gusto nating unahin kaysa sa Panginoon. Ang tawag doon is idolatry. Idolatry. Ayan, nasabi dito sa 2 Kings chapter 17, verse 16 to 17. Nilabag nilang lahat ang mga utos ni Yahweh na kanilang Diyos at gumawa sila ng 2 guyang metal. Ginawa rin nila ng rebulto ang Diyos-Diyosan nilang si Asera. Sinamba nila ang araw, buwan at mga bituin at naglingkod din kay Baal. O rebulto din ito si Baal. Sinunog nila bilang handog ang kanilang mga anak na lalaki at babae. Sumangguni sila sa mga manghuhula. Ayan. At sa mga nakikipag-ugnayan sa espiritu ng mga patay. So delikado rin pala yung mga nagpapasangguni ka sa mga fortune teller. Diba? Sino yung ano? Bluetooth mode. Sino sa inyo yung mahirap?
mahilig Sino sa inyo yung mahilig na sumangguni sa fortune teller, mga manghuhula? O, karumal-dumal yan kay Yahweh. Ayan, nakasulat yan, maliwanag na maliwanag. Ayan sumangguni sila sa mga manghuhula at sa mga nakikipag-ugnayan sa espiritista, mga espiritista na nakikipagsangguni sa mga patay. Ayan, karumal-dumal din yan sa Panginoon. Ayaw ng Diyos yan. Yung pumupunta tayo, nagpapagamot tayo sa mga espiritista. Nakisyo, may mga may humahabol sa'yo, 2 kapre. Andito sa tawas-tawas. Kaya ka pala nilalagnat. Dahil naapakan mo yung duwende. Ayun, yun nga yun, ay. Yun nga yung pinagpabawal ng Panginoon. Kasi witchcraft yun. Witchcraft yun. Ayan. So, nalulong sila sa paggawa ng masama. Masama pala yun. Ayan. Dahil din sa labis na napuot sa kanila si Yahweh. Nakita mo kung gaano siya labis na napuot sa kanila si Yahweh. Grabe Noon, mahilig pa kami pumunta sa albularyo. Magtatawa siya. Ay, may kapre dito sa bahay ninyo. Kaya hindi kayo nawawala ng sakit. O, di ba? Tapos sakit yung tiyan. Dudura-duraan ng nga. Ganyan-ganyan. Kung ano-ano, kumuha ka ng ganito, ng ganun, ganyan-ganyan. Sabi ko, nagkandabuang na tayo dito. Pero lately, na-realize ko na kaya pala kami gumagaling dahil nananalangin ako sa Panginoon. Kahit hindi naman ako yung talagang pag may sakit sa bahay, lagi akong nagdadasal sa Panginoon. Lagi ako nananalangin. Yung pala ang nagpagaling sa Panginoon. Hindi yung dura-dura, hindi yung tawas-tawas. Hindi yun. Lately ko na lang na-realize na ang salita pala ng Panginoon ang nagpapagaling sa tao. Tayo na mismo na dumalapit sa Panginoon, yung presensya niya, yun ang nagpapagaling sa ating mga sakit at karamdaman. So mula nung nalaman ko talaga yan, wag na kayong pupunta sa mga ganyan. Kasi sabi dito sa Bible, dahil dyan labis na napuot siya sa kanila si Yahweh. So ganyan pala ang pinaggagawa nila. Kaya pala sila iniwan ng Panginoon. Nung iniwan sila ng Panginoon, ang nangyari sa kanila, kinain naman nila yung sarili nilang mga anak. Sobra-sobra talaga ang ginawa ng mga Israelita. Hanggang ngayon, hinihintay pa rin nila yung Misaya nila, na si Jesus Christ. Kaya nga, hanggang ngayon, ginigera pa rin sila ng ginigera. Kasi hindi sila naniwala kay Jesus Christ. Maigi pa nga tayo ng mga hintil. Sa awa ng Panginoon talaga ang mga hintil dahil kay San Pablo, naabot ang mga hintil. Tayo yun na nakakilala sa Panginoong Jesucristo. Ngayon ating alamin. Ayan. What was the main reason why they become totally blind? Ano daw yung main reason kung bakit sila nabulagan ng todo? Ayan, the answer. Idolatry. Idolatry. Yan, kaya dapat lagi nating unahin kung ano ang kalooban ng Panginoon. Minsan sasabihin natin, Lord, ano lang naman yan? Remembrance lang naman yan. Ayaw nga ng Diyos, alisin mo na. Ayaw mo ng kulit mo. Di ba, minsan utusan mo yung anak mo, bumili ka nga doon ng tuyo, ang dala-dala sa'yo, suka. Pwede na yan. Pwede na yung pang-adobo, sarap patukan, di ba? Ang utos ko sa'yo ay tuyo. Pwede ba yan hindi nga suka di ba? Ipagpipilitan pa sa'yo na pwede na yan. Kung tayo nga na tao naiinis tayo, yan pa kaya na Diyos na banal. Di ba? Sinabi nga ng Panginoon, pero magre-reason out pa tayo. Kami noon, ang dami rin naming reason out. Pag sinasabi ng mga born again, alisin na ninyo yung mga santo ninyo kasi malas yan sa buhay. Marami mga makamalasan na dala yan sa inyo. Ay, magagalit pa ako. Huwag nga kayong makialam. Yan ang aming pinagkukunan ng aming kabuhayan na namin. Pero alam mo kung ano naging buhay namin? Sandamukan na mga sakit at karamdaman, kahirapan na hindi mo maintindihan kung saan-saan galing. Na kahit anong kayod namin, wala pa rin talaga kaming makain. Kasi wala doon ang presensya ng Diyos. Ang nandoon ay presensya ni Satanas.
Kasi hindi ka nakukover doon sa covenant ng Panginoon. Ayaw mo sumunod. Ang reason pa ng mama ko, remembrance lang naman yan. Hindi naman yan sinasamba. Ano ba naman? Sasabihin, di ba yan ng nanay ko? Hindi naman yan namin sinasamba. Hindi naman namin ginagawang Diyos yan. Kasi syempre may umaabot sa amin eh. Marami rin umaabot sa amin. Magre-resound out pa kami niyan. Nay, naku, dekorasyonan pa yan ng papa ko. May dekorasyon pa yung mga santo doon. Pero yung Bible, na dapat binabasa, inamag na nandun sa taguan. Buti pa nga yung damitan, nag-Bible. Yung mga tao, wala man lang nabasa. Hanggang sa inirepis na, kinarain na ng ano, wala man lang kaming na ano. Sabi ko nga, kung mayroon na ako pinagsisisihan sa buong buhay ko, yun ang 35 years na hindi ako nakinig sa Panginoon. Na hindi ko nakilala ang katotohanan. Kung hindi pa ako binagsak ng todo ng Diyos, hindi ko pa matututunan ipanalangin sa Kanya na, Lord, Ikaw ang hinahanap ko, Ikaw mismo, yung totoong Ikaw. Yung totoong Ikaw. Nung pinagdasal ko yun, doon ko nasumpungan ang katotohanan. Ay, yung pala. Kasi hindi ko alam, ang akala ko kasi, marami talagang namamatay sa maling akala. Ayan. Maraming namamatay. Di ba, ang dami kong sinayang na oras at panahon? Dapat noon pa lang, blessed na kami. Di ba? Dapat noon pa lang. Kasi maraming umaabot sa akin noon pa. Dalaga pa lang ako, ang dami na may naglelehan sa akin, nagpe-pray over, nahihimatay pa nga ako eh. Ibig sabihin, nandun na yung prayer nila na iano na talaga yung banal na espiritu sa akin. Ngayon nga lang, ang tigas pa ng ulo ko, ayaw ko sumunod. Kaya pag para ka sa Panginoon at ayaw mo sumunod, hanggang sa tumanda ka, maghihirap ka talaga. Paghihirapin ka niya na paghihirapin hanggang sa sumunod ka sa Kanya. Kaya, huwag na ninyong patigasin ang inyong puso. Ngayon na naririnig na ninyo ang Panginoon, sumunod na kayo sa Panginoon. Mas masarap, mas maaga kang sumunod, mas maaga mong matatanggap ang mga biyaya ng Panginoon. E kung matanda ka na saka ka palang susunod, edi nalipasan ka na ng ano, kaligtasan na lang, yung masulat na lang yung pangalan mo sa aklat ng buhay. Yun na lang talaga ang pinakang hangad natin, na masulat yung ating pangalan sa aklat ng buhay. Biruin mo yan kung mula nung pagkabata mo hanggang pagtanda mo, sumasamba ka sa, nag-aano ka sa ribulto, yung pala, akala mo napakadiboto mo. Diba? Akala mo napakadiboto mo, lahat ng mga santo meron ka, akala mo napakarelihiyoso mo, akala mo lalampas ka na sa langit, yung pala hindi ka pala nakasulat sa aklat ng buhay. O diba? Kung aalalahanin natin yung sinabi ng Panginoon, buburahin niya sa kanyang aklat. O, biruin mo yan, mawawaw mali ka. Buong buhay mo naglilingkod ka, akala mo naglilingkod ka sa Panginoon dahil nasa iyo yung mga Nazareno, nasa iyo yung mga binibihisan mo pa, inanuhan mo pa. Akala mo nagligtas ka na makakapasok ka sa langit dahil napakarelihiyoso mo. Ang pala, kinasusuklaman ng Diyos ang mga ginagawa mo. So, wow, mali. Ano yun? Tinatawag na wow, mali. Diba? Napakadelikado. Kaya kung meron man tayong kinikimkim sa ating puso, kung meron man tayong kinikimkim sa ating puso na mga bagay na gusto pa nating sundin, lagi nating tatanungin ang ating sarili, gusto kaya ito ng Panginoon? Halimbawa, may gusto kang gawin, meron kang mga ginagawa sa buhay mo or mga nakakimkim sa kalooban mo, lagi mo tatanungin ang sarili mo. Lagi mo tatanungin ng Diyos, Lord, gusto mo ba to? Kasi kahit gusto ko to, kung ayaw mo to, kuhanin mo na lang to. Diba? Minsan, Lord, alisin mo na yung gustong-gusto ko na hindi naman kalugod-lugod sa iyo. Diba? Kasi ang hirap na, burahin ka sa aklat ng buhay, biruin mo yan. Akala mo no, naglilingkod ka, yung pala, hindi ka pala makakapasok sa langit. Lesson learn. Worship the Lord in spirit and in truth alone. Kasi ang Diyos ay espiritu. Ang Diyos ay espiritu, hindi siya nananahan sa mga kahoy, sa mga bato na nilikha, na inukitan. Hindi siya doon nananahan. Sabi niya nga sa ibang Bible verse, dudurugin ko silang lahat na mga gumagawa niyan. Sabi dito sa John chapter 4, verse 23 to 24. Subalit dumarating na ang panahon
noon at ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Espiritu at katotohanan. Sabi dito, sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang kinalulugdan ng Ama. Yun daw ang hinahanap-hanap ng Diyos. Yung pagsamba na heart to heart. Alam niyo heart to heart? Talagang udok sa puso mo. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Okay? So malinaw ang kalooban ng Panginoon. Ayaw niya ng idolatry. So ating masdan ang ating sarili. Ano ba yung ating inuuna? Yon ay idolatry. Ano yung lesson learned number 2? Lesson learned number 2, obey His commandments. Obeying God's commandments and lack blessings. Kapag kasumunod pala tayo sa Diyos, mayroon palang pagpapala. Di ba nauna na niya sabihin? Kung ano yung mga pagpapalang yun, hindi ka mangungutang. Ikaw ang magpapautang. Di ba? Yun ang pangako ng Diyos kapag sinunod mo siya. So nakikita nyo yung kahirapan na yan, hindi yan kalooban ng Panginoon sa atin. Hindi yan ang kalooban ng Panginoon sa atin. Ang kalooban ng Panginoon sa atin, magkaroon tayo ng masaganang buhay. Kaya nga siya nagpakahirap. Sabi niya nga sa isang verse, ako'y nagpakahirap, naging mahirap, upang kayo naman sa aking paghihirap ay yumaman, sumagana. Diba? Naalala niyo yung topic natin noong nakaraan? Na si Jesus Christ, bagamat mayaman, ay naging mahirap. Nagpakahirap siya upang sa kanyang paghihirap tayo naman ay sumagana at yumaman. Yun ang kaakibat ng ating pagsunod. Kasaganaan sa buhay. Kaakibat ng ating pagsunod. Ayan. Ano ang pangako ng Diyos kapag ikaw ay susunod? Ang pagpapala ng pagiging masunurin. Deuteronomy 28 chapter 28 verse 1 to 9. So basahin natin. Ang sabi sa Bible, kung susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos at tutuparin ang kanya mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa sa balat ng lupa. Mapapasa inyo ang lahat ng mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh. Pagpapalain niya kayo sa inyong mga bayan at sa inyong mga bukid. Pagpapalain niya kayo ng maraming anak, masaganang ani sa inyong lupain at maraming alagang hayop. Palain niya ang imbakan ng inyong inaning putin at ang mga pagkaing magmumula roon. Pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Pagpapalain tayo sa lahat nating gagawin. Ang mga kaaway na magtatangkang lumaban sa inyo ay matatalo ninyo sa tulong ni Yahweh. Sasalakayin nila kayo, ngunit magkakanya-kanya sila ng pagtakas. Pagpapalain niya ang inyong mga kamalig at ang lahat ng inyong gagawin. Pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Tulad ng pangako ni Yahweh, kayo'y gagawin niyang isang bansang matatag at nakalaan sa kanya kung susundin ninyo siya at tutuparin ang kanya mga tungtunin. Puro pagpapala, ang dami niyan. Meron pa yung mga karugtong, ang daming mga pagpapala. Kung iisa-isahin natin, ang tagal natin matatapos. Talagang inano yan ng Panginoon. Talagang nakaisa-isa sa Bible kung anong pagpapala yun. Tapos, naka-detalye din dyan sa Bible kung ano rin ang sumpa kapag hindi ka sumunod. So, kahit ano pala ang ating gawin, wala tayong mapupuntahan. Kapag sumunod tayo sa Diyos, pagpapala. Kapag hindi tayo sumunod sa Diyos, sumpa. Walang gitna, walang neutral. Walang gitna, walang neutral. Kapag sumunod tayo sa Diyos, pagpapala. Kapag hindi natin sinunod ang Diyos, ayan, iyan pa sabi dito, sa ganoon makikita ng lahat ng bansa na kayo'y kanyang bayan at matatakot sila sa inyo. Pasasaganahin niya kayo sa lahat ng bagay pagdating niyo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Pararamihin niya inyong anak at ang mga hayop at pasasaganahin ng ani ng inyong bukirin. Bubuksan niya ang langit upang
ibuhos sa inyo ang ulan at kapanahunan. Pagpapalain niya nga kayo sa lahat ng inyong gagawin dahil dito hindi kayo mangungutang, sa halip kayo ang magpapautang sa ibang bansa. Gagawin kayo ng Diyos ninyong si Yahweh na pinuno ng mga bansa at hindi tagasunod. Uunlad kayo at hindi mabibigo kung susundin ninyong mabuti ang kanyang mga utos na ibinigay ko sa inyo ngayon. Huwag ninyong lalabagin ang alinman sa sinabi ko sa inyo. Huwag kayong lilihis sa kaliwa o sa kanan. Huwag kayong tatalikod kay Yahweh, ni sasampaw maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Malinaw ang pagkakasulat. Malinaw ang utos ng Panginoon. Yan si Moises yung nagsasalita dyan eh. Si Moises yung nagsasalita dyan. Marami siyang mga habilin na pinapasabi ng Panginoon. Diba sabi niya pagpapalain niya tayo, sa atin din yan eh, para din sa atin yan eh. Kung tayo ay susunod sa Panginoon. So ngayon hinanap ko, sino ba ang nagdala sa Pilipinas na mga ganyang idolatry? Kaya nagkandahurumaling ang mga Pilipino. O ayan. At dito, nasabi dito sa research, ang Spanish missionaries and friars. Kung sino yung nagdala dito, sabi niya, bringing in the 16th century introduced the use of religious statues and images, santos, to the Philippines as part of Catholic evangelization. While Catholic theology teaches that these images are for veneration, honoring what they represent rather than worship, the practice is often described by critics as a form of idolatry. Diba, nakikita natin, marami pa tayong aabutin, mga kapatid. Ang dami, kaya tayo tinuturuan dito ng Panginoon kasi hindi tayo habang buhay na nakaupo at nakikinig, kundi tayo ay aabot din. Ang dami-daming mapupunta sa impyerno na sumasamba pa dyan. Yan ang reason, di ba? Ang hirap mag-akay, di ba? Minsan talagang kailangan mong manalangin. Hindi mo gagawin para sa kanila, kundi para sa Panginoon. Kasi yung mga yun na nagsasamba sa mga Diyos-Diyosan, pinuwisan ng Diyos yun ng buhay. Huwag natin yung sasayangin. Kaya nga tayo makikipagtulungan sa Panginoong Yesus na akayan sila sa kaligtasan. Di ba? Ang dami-dami pa. Hindi lang Katoliko, yung iba pa, ang dami. Iba pang mga relihiyon na ating dapat na maakay sa katotohanan. So nakita natin, naunawaan natin kung sino yung nagdala niyang idolatry sa Pilipinas. Mga Espanyol. Tapos kahit anong gawin natin, i-research natin yan, ang ginagawa natin pagsamba rito sa Pilipinas is the form of idolatry. Na kung saan kinasusuklaman ng Panginoon. Okay, I hope na naiintindihan ng bawat isa. Yung Roma, nakita niyo kung babasahin natin na yung Roma, yun yung nagpahirap ng todo sa Panginoong Jesucristo. Sila yung naghagupit ng todo. Sila rin yung nagpasimuno din yan, nag-umpisa rin sa kanila yan eh. Kasi nga hindi na nila makontrol yung mga tao. Dahil yung mga tao gustong sumunod kay Jesucristo. Dahil di ba may mga disipulo na, sila Pablo, sila Pedro. Dahil sa gusto ng Roma sa kanila susunod, hindi kila Pedro. Kaya yan, nagpanggap sila na sila ay sa Panginoon din. Nakikita mong peke sila dahil may Diyos-Diyosan. Kasi kung totoo sila, hindi nila papasampahin ang mga tao sa Diyos-Diyosan. Ngayon, dinala rin dito, mga Espanyol na kasi nagkalat na eh. Kinalat na eh. Mga Espanyol na dinala rin dito sa atin. Pinamparatay nga sila, di ba? Pinapakulong nga sila. Kaya nga ilang beses na kulong si Pablo dahil sa pangangaral niya sa Panginoong Jesucristo. Romano ang nagpapahirap sa kanila. Nakita mo yung point? Kung bakit medyo natagalan nakarating sa atin. Kasi nga... Yan pa Romano sa Sena si Pilato. Oo! Romano yan. Sila yung nagparusa sa Panginoong Jesucristo. Tapos sasabihin na sila ang totoo? Ang mga Roman Catholic? Oo, kasi meron silang mga God eh. Yung mga Roman. Yung God of Kung babasahin ninyo ang history, ang mga Romano ang nagpahirap ng
sobra-sobra sa Panginoong Hesukristo. Sila yung naghagupit sa likod niya ng todo-todo. Nagsalaksak ng tinik na yun doon. Pinako nila sa cross, sinibat-sibat nila ang Panginoong Hesukristo. Paano mangyayari na sila ang nagdadala ng katotohanan? Niligaw nila ang katauhan sa kamalian. Kaya ang dami ngayon ng kailangang abutin at magising sa katotohanan. So in conclusion, obeying God's commandment unlock blessings. Disobeying Him unlock curse. I hope na maraming natutunan ng bawat isa. Na-absorb ba na maayos? Nakaya niyo bang i-absorb? Nakaya niyo i-absorb? Ikaw, te, malinaw ba sa'yo? Na-absorb mo na maayos? Hallelujah, praise the Lord. Okay, palakpakan natin ang Panginoon. Napakabuti ng Diyos, hallelujah.